Magandang gabi, no? Welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan naman natin, sabi nila, Sir RJ, dahil ba kumakain ka or mahilig kang kumain ng seafoods like pusit, alimango, hipon, o isda, kaya ka nagkaroon ng hyperthyroidism? Ngayon, i-discuss ko sa inyo isa-isa kung totoo ba or hindi. O tara, alam naman natin na ang mga pagkaing lamang dagat, no, kagaya ng mga tahong, yung mga hipon, mataas sa iodine. Ngayon, ang tanong, nagkaroon ako ng hyperthyroidism dahil ba dito? Ang sagot, hindi. Okay? Hindi po ako nagkaroon ng hyper dahil sa pagkain yan or dahil kumakain ako, no. Again, nakuha ko ang hyperthyroidism because of autoimmune disease o dahil sa tinatawag nating Graves disease. Okay? So, ganun siya, no? Ngayon, discuss natin. Alam naman natin na ang iodine, maganda sa katawan. Ginagamit po yan ng ating thyroid to produce T4 and T3. Na alam naman natin na ang T4 and T3 hormones talagang maganda sa ating metabolism, sa heart rate, okay? Alam din naman natin na pag mababa ang ating iodine sa katawan, po pwedeng magkaroon tayo ng enlarged goiter o lumalaki ang ating thyroid, no? Ibig sabihin, lumalaki po siya dahil kailangan niyang sumagap ng mas maraming iodine sa ating blood, no? Kaya lumalaki, mapapansin niyo dito sa leeg, ano yan, nakaumbok, no? Nakaganon. Talagang kita mo siya, bukol, no? So, ganun po siya. Ngayon, yung pagkain ng isda, ng shellfish, mga ganyan, no? Mga hipon na yan, mayaman po yan sa iodine. Totoo yun. Yung pagkain ng seaweeds, yan. Yung, yung nori, yan, gawa sa seaweeds yun. Mataas yun sa iodine. Plus, kung gumagamit ka pa sa pagluluto ng iodized salt, no? Ngayon, hindi ko po siya nakuha. Talagang taglay po siya ng katawan ko, autoimmune disease. Parang ang nangyari dito, nagkaroon ako ng friendly fire. Okay? Yung aking immune system, pinaputukan ang aking thyroid gland, no? Na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ko ng hyperthyroidism. Okay? So, ito pa, bigyan ko pa kayo ng isang patunay. Okay? Ang kakambal ko may hyperthyroidism din. Kagaya ko. Pero ang kakambal ko, allergic po siya sa seafoods. Sa kagaya nga ng hipon, pusit, alimango, pag kumain yan, namamantal yan. Namamaga yung uso, yung mukha, yung tenga, nangangati. No? So, delikado para sa kanya. O bakit siya nagkaroon ng hyperthyroidism? Hindi naman siya kumakain nun. Ang kinakain lang naman niya, isda. O, because of autoimmune disease din. Yun po yung reason, yung explanation sa amin ni doctor na kahit hindi ka naman kumain yan, talaga namang magkakaroon ka because of hyperthyroidism na mas kilala sa tawag na Graves disease, no? So, autoimmune po siya. Tinataglay ng katawan namin. So, hindi po totoo, no? Sabi nga ni doktor, hindi totoo dahil kumain ka ng hipon or mahilig kang kumain ng hipon, ng alimango, ng pusit, magkaka-hyper ka. Kahit sabihin mong isda ka lang, ako isda lang din naman ako, yung kakambal ko, ganun din. Hindi ka rin talaga magkakaroon, no? Pero ang explanation dito ni doktor, kung ikaw ay nagde-develop na ng hyperthyroidism o kaya meron kang thyroiditis, mga ganyan, ibinabawal na niya muna ang pag-consume or pagkain ng matataas sa iodine. Yan nga, kagaya ng mga seafoods na yan, ibinabawal na niya muna. Kasi mas lalong nakaka-aggravate yan ng sitwasyon, no? Mas lalong nakaka-trigger yan. Lalo na kung ang thyroiditis mo nag-umpisa na at ito ay kinokontrol, ibinabawal muna niya. Kagaya nga nung nangyari sa atin, di ba? Nung na-confined ako, so paglabas ko galing ospital, ang sabi sa akin ni doktor, huwag ka munang kumain ng matataas sa iodine. Pero isda, kumakain naman ako nun. Yung mga tilapia, bangus, ganyan, kumakain, galunggong. Pero yung mga, alimango, pusit, talagang hindi muna. Okay, well, kung minsan nakahalo sa pansit, yun, ganun lang. Pero sabihin mong marami, kagaya nun, hindi.
no? Pero may mga pagkakataong nakakakain. Tapos, ano bang sasabihin ko? Yung iodized salt yan, talagang mataas ang content niyan sa iodine. Kaya nga, kalimitan, no, mapapansin nyo sa mga restaurant, iodized salt yung gamit nila. Well, masustansya naman talaga ang iodized salt. It's good for our thyroid, no? Okay talaga siya. Pero, ang explanation dito ni doktor, hanggat maaari, ikaw ang magluto ng pagkain mo para at least kung gumamit ka man ng pampalasa like asin, alam mo kung ano yung asin na ginamit mo and hindi iodized salt. So, kalimitan, ako talaga ang nagluluto ng pagkain ko. Kaya yung nanay ko na from iodized salt, nag-ship muna kami ng asin, no? Nag-rock salt kami, ordinaryong asin lang, okay naman yun. Ganun lang. Kasi talagang masustansya naman talagang iodine. But again, kung ang problem mo ay thyroid, hindi muna siya dapat. O ngayon, nag-iodized salt ako, pero konti-konti lang din. Pero nakakatulong naman yun kasi hypo naman ako, no? So, ganun. Tapos ano pa, pagdating naman sa mga seafoods na yan, kumain naman ako niya nung kontrolado na yung yung kondisyon ko Kumain naman ako niyan. Yun nga lang din, syempre, pagkakain tayo niyan, hindi lang naman iodine ang meron. Ang mga hipon, ang alimango, matataas din po yan. Pagdating sa purines, pagdating sa cholesterol, no, nakakataas din yan. Kaya talagang hinay-hinay. Okay? So, ganun lang naman. Pero kung ikaw may allergy, kagaya nung kakambal ko, medyo talagang dapat maselan ka. Kasi pag nakakain ka niyan at ang allergy mo life-threatening, delikado, no? So, kailangan talagang mapanuri ka sa kakainin mo. Okay? So, ganun lang kasimple, no? Kung yung iba lagi sinasabi, nagka-hyperthyroid ka kasi dahil lagi kang seafoods, well, hindi totoo yun, no? Kung may underlying condition ka na like thyroiditis, hyperthyroidism, nag-umpisa na, pinahihinto muna ni doctor yung mga ganyang klase ng diet. Alright? Alam ko tatanong nyo rin kung okay lang gumamit ng supplement na iodine, no? Well, ang masasagot ko, hindi ko alam. Better i-consult nyo muna kay doctor, lalo na kung may kondisyon kayo na hyper or hypothyroid, no? Kasi sila yung nakakaalam ng right amount ng dosage na dapat tinitake natin. Tapos kasama rin dito nga pala guys, no, pagka favorite ko kasi dati talaga yung sushi, well hanggang ngayon naman, medyo iniwasan ko rin yun. Kasi usually ang nasa loob ni sushi isda, tapos o kaya crab, mga ganyan, tapos nakabalot pa siya sa nori. No, yun, iniiwasan ko rin talaga yun nun. Ang sarap pa naman ng nori, di ba? So, iwas-iwas talaga muna. Ganun talaga Kalaban kasi natin dyan yung food intake din natin. Hindi lang yung mismong Graves' disease, no? Mas lalala siya kung hindi natin pagtutuunan ng pansin, no? So, yung may mga hypothyroid naman, for example, nagkaroon ng iodine deficiency, yon. So, kaya medyo lumalaki. Tapos, bumabagal din or bumababa yung T4 and T3 nila. So, yun, nire-recommend naman sila kumain ng mga pagkain matataas sa iodine. Kasi may mga tao rin naman talaga na hindi kumakain ng isda, hindi kumakain ng mga seafoods na yan, no? May mga tao talagang ganoon. Pero, syempre, andyan naman yung ibang, alternative na pagkain like seaweeds po, pwede naman yun paggamit ng iodized salt. But again, malaking factor talaga dito yung tinatawag nating autoimmune disease. Kung ang hyperthyroid may Graves' disease, ang hypothyroid naman may tinatawag na Hashimoto's disease. Okay, so ganun din, inaatake rin niya ang ating thyroid gland at siyang nagiging sanhi ng ating hypothyroidism or Hashimoto's disease. Okay? So, ganun lang, no? Gustuhin ko mang iwasan, pero autoimmune po kasi siya. Kagaya po siya ng ibang sakit like lupus nephritis, ayan, no? So, mga autoimmune yan yung sa kidney, no? Kung mapapansin nyo, yung may mga CKD or may mga kidney problem na nag-undergo ng dialysis, hindi naman sila lahat nagmula sa hypertension or high blood.
kagaya rin natin sila na nagkaroon ng autoimmune disease, yun nga lang, yung sa kanila, sa kidney, sorry. Sa atin naman, sa thyroid, no? So, may mga ganun talaga. Autoimmune disease. Okay? So, kaya napakahalaga ng history taking or history assessment. Kaya dapat alam mo yan, no? Sa sarili mo, sa family mo, lalo na kung i-interviewin tayo ni doctor, no? So, ganun talaga, that's life. So, for me, okay na ako, tanggap ko naman, ano, sinasabi ng iba na dahil yan sa pagkain mo ng seafoods, dahil yan sa pagkain mo ng mga isda, ganyan. Pero ang answer po, hindi po totoo yun, no? I-debunk na natin, hindi po siya totoo. Ilang doktor na ang nagpaliwanag sa akin yan, mas pinaniniwalaan ko sila, and mas maraming research na rin naman na hindi dahil doon. Okay? It can inflame or aggravate the situation or your condition, but it's not the real cause or the real culprit of hyperthyroidism. Okay? So, ganun lang, no? So, alam nyo na, hindi po siya ang reason. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung ating discussion or session ngayong gabi. Okay? So, paano hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta. So, paano? God bless everyone and mabuhay po tayong lahat.